Aaring masaya ka sa panandaliang kasiyahan na dulot ng kasalanan. Ngunit tandaan mong may takdang panahon ang hatol ng Diyos. Marami ang napapaligaw dahil ang kasalanan ay nag-aalok ng panandaliang aliw, ligaya o kapayapaan na nais ng ating sarili. Ngunit ito ay parang bulaklak na maganda sa paningin ngunit mabilis ding nalalanta. Ito ay walang tunay na kapayapaan at walang pangmatagalang halaga. Gaya ng sinabi sa Biblia, sa Hebreo chapter 11 verse 25, na ang paggawa ng masama ay nagdudulot ng panandaliang ligaya. Ngunit ang paggawa ng tama ay nagbibigay ng pangmatagalang kaligayahan. Huwag mong isipin na hindi nakikita ng Diyos ang iyong ginagawa o pinagpapaliban niya ang pagtugon dahil may habag siya sa iyo. Tandaan mong may itinakdang hatol ang Panginoon at darating ito ng walang pagkaantala. Ang bawat isa ay haharap sa Kanya at mananagot sa ating mga gawa. Sabi sa Galatia chapter 6 verse 7, huwag kayong magpaloko. Hindi maaaring paglaruan ang Diyos. Ang anumang itinanim ng tao, iyon din ang kanyang aanihin. Bago pa dumating ang araw ng hatol ng Diyos, ay nagbibigay ang ating Panginoon ng pagkakataong magbago. Ang kanyang pagpapaliban ay hindi kawalan ng pagkalinga, ngunit pagpapakita ng kanyang awa upang magbalik loob sa kanya. Talikuran ang kasalanan at matamasa ang tunay at walang hanggang kaligayahan na matatagpuan lamang sa pagsunod ng kalooban ng ating Panginoon. Ito ang sabi sa 2 Peter chapter 3 verse 9. Hindi nagpapabaya ang Panginoon sa pagtupad ng kanyang pangako. Gaya ng inaakala ng ilan, sa halip mapagpasensya siya sapagkat hindi niya ninanais na ang bawat isa ay mapahamak. Ang tunay na kasiyahan ay hindi matatagpuan ng sariling kagustuhan na labag sa Diyos, kundi sa paglaban sa kasalanan na nakapagpaparumi sa atin sa harapan ng Diyos. Kaya't sa iyong mga hakbang, dakilain mo siya na nagbibigay ng kapayapaan at kagalakan na hindi kayang ibigay ng sanlibutan.